So, pag-uusapan naman natin next ang risk management. So, sobrang importante ng role ng risk management sa trading. Considered ang risk management as fundamental pillar of successful trading strategies. So, ang risk management is involves ng identifying, assessing, and controlling ng potential risk. So, mamaya pag-uusapan natin yung mga yan. So, bibigyan ko kayo ng key reasons kung bakit importante ang risk management sa trading. So, una na dyan ang capital preservation. So, pag gumawa at sumunod ka sa effective risk management system or strategy, tinutulungan mo na din ang sarili mo na ma-protect ang capital mo sa sobrang lalaking losses. So, kasi ang kailangan natin dito sa trading ay patagalan or patagalin natin yung capital natin. Patagalan tayo dito na nakakapag-participate sa market. Kasi ang market is andiyan lang yan, pero yung capital natin ay yun yung nawawala. So kapag wala na tayong tawag dito, wala na tayong capital, so hindi na tayo makapag-participate sa market, so wala na tayong chance na mag-grab yung mga possible opportunities na iba to sa atin ng market, like mga big swings and big, let's say, dump or pump, kasi masasabayan natin yan, which is ayun yung mga opportunities para sa atin. So if wala na tayong capital, if hindi natin naprotektahan yung capital natin, wala na tayong chance na makapag-participate sa market. So, ayun yung una. Next is consistency in trading. So binibigyan tayo ng risk management ng structured approach sa trading. Dahil sa consistency na yan, na-avoid natin as a trader ang impulsive and emotional decision making natin na nagli-lead sa mga sobrang mamahal na mistakes. So ano yung mga sobrang mamahal na mistakes? So for example, ikaw yung trader na parang hindi ka pa naniniwala sa risk management. So, kahit sino na nagsabi sa'yo, napanood mo na sa YouTube, napanood mo na dito sa akin, nabasa mo na dito sa post nito, na ang risk management is sobrang halaga pero gusto mong i-test pa rin, then nag-all in ka, let's say yung capital mo is 100,000 or 50,000, then liquidate lahat yon. So ayun yung isa sa mga example na mga mamamahal na mistakes. Okay? So kumbaga nagiging tuition fee yung dapat na capital mo. So ayun yung gusto nating i-avoid dito, yung capital mo is capital, hindi siya tuition fee. Okay, so baka i-donate mo lang yan sa Binance or i-donate mo lang yan sa market. So again, ayan. Next naman is risk-reward ratio. So hindi ko pala nalagay dito yung risk-reward ratio. Next is risk-reward ratio. So risk management is malalaman na natin agad yung potential risk-reward ratio ng magiging trade natin. So kasi mako-consider na rin natin if yung potential profit ba natin is worth it sa magiging loss natin. Then if yes, may dagdag confident yun sa atin na i-take yung trade. So ang ibig sabihin ng positive risk reward ratio ay dapat is mas malaki ang profit mo kaysa sa risk. Okay? So for example, may trade opportunity ka na nakikita. If natalo ka doon, talo ka ng 100,000. Then pag nanalo ka naman, panalo ka ng 1,000 pesos. So iti-take mo ba yung trade na yun? So syempre hindi. So what if meron naman trading opportunity na nagpakita na mag-risk ka ng 5,000, then magre-reward ng 15,000 or 20,000. So iti-take mo ba yung reward na yun? Or iti-take mo ba yung opportunity or yung trade na yun? Syempre may chance na i-take mo yung opportunity na yun. Compare sa matatalo ko ng 100,000, then yung reward is 1,000 lang. Okay? So ayun yung kahalagahan. Isa sa mga benefits na once na sumunod ka sa risk management mo. Next is controlling emotions. So itong controlling emotions is alam naman natin na sobrang emotionally challenging ang trading kasi sa market lagi mong ma-encounter ang uncertainty and market fluctuations. So ma-avoid natin ang emotional decision making natin kapag meron tayong risk management techniques, sorry. Kapag meron tayong risk management techniques. So tulad ng pagsiset ng stop loss, okay? So which is mas i-discuss natin yun ng mas malalim if maybe sa mga susunod na clips, pero ang mga techniques ng mga risk management na pwede nating i-add na agad dito sa parang introduction ng risk management natin is pwede kang mag-add ng stop loss orders. Next is long-term sustainability. As I said kanina, kung gusto mo maging successful sa trading, tumingin ka long-term. And dapat, pag nag-trade ka pa din, is dapat yung purpose mo is dapat andito pa rin ako after 5 years. Okay? Dapat andito pa rin ako after 1 year, after
1 decade, after 10 years, after 15 years, dapat ganun. Hindi yung goal mo is dapat after 1 month may 3 million na ako, 5 million na ako. Meron na akong 4 million, ganyan. So, hindi dapat ganun yung mga goal mo. If gusto mong tumagal sa market, ang pinaka main goal mo is protektahan yung capital mo. Okay, so ganun siya. Practice mo dapat na hindi sobrang lalaki ng mga drawdowns mo, ng mga losses mo. So gumamit ka ng risk management system. Kasi pag puro technical analysis lang yan, balewala lang din yan. Kapag isang talo mo lang, wipe out lahat ng capital and profit mo. So niliquidate ka lang. So ayun yung ina-avoid natin. That's why gumagamit tayo ng risk management. So, how risk management works? Una is identify natin ang risk. Kailangan natin ma-recognize and maintindihan what if yung trade ko is mapunta sa direction na hindi ko ini-expect. So, paano ka magre-react? So, parang maglalaro lang tayo ng chess. Kailangan natin isipin palagi if anong mangyayari if gumawa tayo ng isang move. Okay, so every time na magpe-place tayo ng trade or open position tayo ng trade is lagi mo dapat maliban sa profit, tinitingnan mo kaagad what if yung market is mag-against sa akin. Okay? Ilan yung mawawala sa capital ko? Then willing ka bang mawala yon? Okay, let's say 1%. Pag na-stop loss ka 1%, willing ka bang mawala yon? Okay? Pero ang iba kasi hindi na sila nag-stop loss. So I think willing silang mawala lahat ng capital nila para sa kakaperanggot na profit. Pero kayo, practice nyo yung risk management. Okay? So, una is identify. Pangalawa, assessing risk. So, ngayon alam na natin ang risk. Ang next nyo iisipin is kung gaano kataas ang chance na mangyayari yun. So, once na mangyari yun, gaano kalaki ang effect nun sa capital natin. So, lagi natin i-consider ang winning or losing side palagi. Kung anong possible natin kitain and matalo. So as I said din kanina, kapag mag-trade ka, kung tinitingnan mo yung potential profit mo, titingnan mo din yung potential risk mo. So kung mananalo ka ng 100,000, para kumita ka ng 100,000, gaano kalaki yung i-risk mo doon. Then willing ka ba na i-risk yun para doon sa 100K? Alright? Then next naman is controlling. So itong controlling is, controlling. After mo maintindihan ng risk, which is yung pag-identify ng risk, then after mo naman maintindihan yung assessing kung gaano ba kalaki yung potential profit, gaano ba kalaki yung potential risk, ang next naman natin gagawin is controlling ng risk. So, pwede na tayong gumawa ng mga paraan to reduce the risk para hindi na lumaki pa ang pwede mong maitalo. So, diyan na papasok yung mga trade management, which is I think na pag-aralan nyo na yung mga trade management by this time habang pinapanood nyo tong risk management video natin. So, meron na kayong idea about trade management. So, pwede na kayong pwede na kayong mag-trade management nun para ma-reduce nyo yung risk. Okay? Next is better decisions. So, dahil sa risk management is makakapag-create tayo ng mga smarter choices. So, pwede natin mas paliitin pa yung mga losses natin compare sa mga big losses. So, kung meron kang, for example, ang mawawala dapat sa'yo sa risk or sa trade mo na yun is, sabihin natin, 20K. Okay? Then, nag-favor na sa'yo yung market. May chance ka na i-break even yung position mo. So, pwede mo nang i-take yung opportunity na i-break even siya para wala nang mawala sa'yo or matitake profit mo na lang siya. So, ayun na lang yun. Kumbaga, fin na lang yung mawawala sa'yo. So, pag bumalik siya sa price, break even lang, walang mawawala sa'yo. Pero kapag sumunod siya sa'yo, is may malaki kang profit. Okay, so better decision making. Next is learning from mistakes. So, kahit anong effort natin, may mga bagay na mangyayari na wala sa plano. So, kaya kaysa isipin mong mag-quit, aralin mo na lang kung paano ka nagkamali. And para sa susunod, hindi na ulit yun mangyari. Okay? Kaysa sisihin mo yung kahit sino man or yung sarili mo na dapat pala ganito yung ginawa ko, ganito, ganyan. Dapat si broker kasi hindi gumana ganyan. Aralin mo na lang. Okay? Paano mo siya ma-avoid ulit? Okay? Kaysa mag-quit ka na lang. So, di ba? Choice mo yun. Okay? So, aralin mo kung paano ka nagkamali. Next is
position sizing techniques. Una na dyan ang fixed dollar amount. So, madali lang yan intindihin. Ang fixed dollar amount is, for example, meron kang $100,000 or sabihin natin pesos na lang, 100,000 pesos. Then, ang gusto mo lang i-risk every trade is 5,000 pesos. Okay, so ganun lang. Every trade, 5,000, 5,000, 5,000. Every stop loss mo, 5,000 lang nang mawawala sa'yo. Okay, pwede rin 10,000, 15,000, depende sa'yo. So, ayun yung fixed dollar amount. Okay, so, ayan. Next naman is fixed percentage risk. Ang fixed percentage risk naman is, for example, meron kang 100% or yung 100% mo na yung capital is 100,000. So, ang capital mo is 100,000 pesos. So, ang 2% nun is 2,000 pesos. So, ayun lang yung i-risk mo per trade. Okay, so ang fixed percentage risk is percentage siya ng capital mo. So, pag nagbago yung capital mo, magbabago na naman yung magiging risk mo habang lumalaki siya. So, yung 2% mo lumalaki din. Unlike sa fixed dollar amount, naka-fix lang siya sa dollar. Kahit yung 100,000 mo is 150,000 na, is magiging mangyayari, naka-fix ka pa rin doon sa specific na dollar amount. Next is Kelly Criterion Position Sizing Technique. Okay, so ito naman, paano ito nag-work? Okay, so tinutulungan tayo neto mag-decide kung how much money yung ilalagay natin sa investment natin. So naka-base to sa chance of winning, yung potential rewards, then ito yung formula na to is sinasabi kung how much ang i-risk natin para ma-maximize ang long-term growth. And wala na pa akong gawa dito. So, ano natin yung calculator natin? Yan. Yan. So, paano siya nag-work? Una mong kukunin is yung probability of success. Una nating aalamin kung ilang percent ang chance na mananalo ka sa trade na yon. So, doon ang kahalagahan ang journal and yung pagbabacktest nyo sa current performance nyo. So, para malaman nyo kung ilang percent kayo nananalo every time. So, let's say 70%. Okay? So, yung 70% na yun, ilalagay nyo dyan. For example, ganito. Ganito yung formula niyan, guys. Okay? Kukunin nyo yung probability nyo or yung success rate nyo or win rate. Next nyo kukunin is yung potential risk-reward ratio. So, siguro, napanood nyo na rin naman to sa mga ibang video natin, yung risk-reward ratio. So, let's say 1:3 yung risk-reward ratio natin. So, ang gagawin natin next is ito times natin to sa 3. Okay, yung reward. Okay? Okay, so ang una natin ginawa is kinuha natin yung win rate natin, which is 70%, times ilan yung reward, potential reward, dun sa risk-reward ratio mo, 3. Then, ang next mong gagawin is ima-minus mo naman to doon sa potential mo na risk, which is, di ba, yung 70% ay yung potential mo na tama ka. Yung 30% ay yung potential na mali ka. So, ima-minus mo dito ngayon yung 0.30. So, 1.8. Then, ito times mo lang yung 1, which is ay nga yung risk mo sa trade na yun, kahit wag mo na siya gawin. So, ang kalalabasan niyan is 1.8. Okay? So, ganun lang siya. Tapos, itong 1.8 na yan, ayan yung i-risk mo. So, 1.8% na siya. So, for example, 100,000 or kahit 200,000 times 0.018 is 3,600. Okay, so ayun yung i-risk mo per trade, which is 1.8% ng overall capital mo. Okay, so nakadepende yung risk mo kung gaano ba ka-effective yung trading performance mo. So kung mas mababa yung win rate mo, may chance na bumaba rin yung risk mo. Pero kung maganda yung win rate mo, may chance na maganda rin yung, or mas mataas din yung risk mo. So ganun lang siya nag-work. Yung pang third natin na position sizing technique, which is kukunin mo muna yung win rate mo, then ita times mo siya sa reward, then ima-minus mo siya sa risk, which is yung 0.30 na natitira sa 70% ng 100. So, ayan, ganun lang siya nag-work. Pero if naguguluhan kayo guys, pwede kayo mag-comment or pwede kayong mag-ask. Then, post natin yung full formula nito nang naka-post lang siya para meron kayong cheat sheet. Pero if naintindihan nyo naman siya kaagad is, ayun, goods. Pero if hindi,
Kaya huwag kayong mahiya mag-question sa akin. So ayun muna yung overall risk management system natin dito. So sana naiintindihan niyo ang ating risk management strategy or technique or position sizing technique natin and kahalagahan ng risk management sa trading. So yun muna for now. Bye-bye.